Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay isi-share ko sa inyo yung top 20 na loan application kung saan legit na ipopost kayo online, kokontakin yung mga contact numbers nyo kahit hindi nyo inilagay as contact references. Legit may pananakot at guguluhin nga din pati yung mga katrabaho nyo. Kaya kung ikaw ay laging naghahanap ng mautangan online at meron ka ng isa sa mga babanggitin ko mamaya ay nako, para sa inyo yung video na to. Kaya yan, umpisa na natin. Pero syempre, share ko lang pala sa inyo itong t-shirt ko na nabili ko sa my Shopee na super mura lang. So ito yung vintage and ito yung nauuso nga pala na t-shirt dahil super cotton and nasa 100 pesos lang to. So ngayon naka-sale to, kaya kung ako sa inyo is itry nyo na dahil maraming kulay to. Ito yung mga sinusuot ko lagi na t-shirt sa mga yung nagtatanong, sa may nag-PM sa akin. Ayan, doon ako bumibili sa my Shopee at ilalagay ko yung mga links dyan sa my description box below. So going back na nga. So, last year, meron ako na-upload na dalawang video kung saan ito yung top 5 na legit ipopost ka online at ito yung legit list ng namamahiya at may harassment na mga ola. And dahil marami nga nag-PPM sa akin about dito at marami ding nagko-comments, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga latest pa din na up to now nga ay namamahiya. So, yung mga isi-share ko na to is hindi ito pananakot. I mean, hindi ito para matakot kayo, kundi para maging aware nga lang kayo kung ano yung possible nga na ma-experience nyo if ever na kayo ay ma-overdue. Lalo na kung meron kayong mga loan dito sa may mga babanggitin ko. And kung meron pa akong hindi mabanggit, is comment down below kung anong ola yan na na-post ka na para maging aware nga din yung iba. So, ito, mabilisang share na lang din. At unahin na natin dyan ang Bene Loan. So, ito up to now is mayroon pa din talaga. And dito, tinetext lahat ng contacts niya. Ayan, bastos yung mga agent. 2 terms na nga lang binabayaran niya, nagmamadali pang ipabayad. So, ayan, 5,000 daw yung loan, pero 3,500 lang daw ang kanyang natanggap. So, ayan, Bene Loan, lagi to sa may nasasama ko nga na legit na mamahiya and up to now, ganon pa din sila. Kaya kung kayo, meron kayong loan dito sa may Bene Loan, well, nakita naman natin kung ano talaga yung loan details, kailan babayaran. Pagka talaga hindi kayang bayaran, huwag nang i-accept para iwas na lang din sa may sakit ng ulo. And saktong-sakto, meron nga din pala ako dito nagawa last time na video kung ano yung dapat mong isagot sa may mga ganitong pananakot. And next na nga natin ay ang Easy Peso. At sabi nga nito is grabe yung mga harassment nila. So, high interest at hindi buo yung pera na matatanggap mo daw sa may iniloan mo. So, eto din yung isa sa pinakamarami kong nakikita, yung Easy Peso. Na-try ko na din to personally. So, ako hindi naman ako dito na overdue. Pero, ayun, since marami na din nakapag-try nito and yung pinaka-common nga na nababasa ko dito is meron talagang pananakot. O tinatawagan yung mga references at sinisingil pa. So ito nangyari na din sa akin na tawagan na din kahit hindi ko contact references and talagang nakakahiya. So biruin nyo, buong pangalan nyo ilalagay doon tapos sasabihin na kaya daw kino-contact yung taong yun dahil ibinigay mo daw as contact references at sisingilin daw sila. Kahit na wala ka namang ibinigay na contact references ng tao na yon. Kaya ito talagang nakakahiya yung ganitong ginagawa ng mga agent. Well, bilang borrower naman, kailangan naman talaga nating bayaran kung ano na utang natin. Pero dapat nga is tama yung way ng paniningil nila. Dahil paano pa kayo makakapag-isip magbayad or makahanap ng pambayad kung kayo ay patuloy na tinatakot. So, ayun, patuloy lang kayong mai-stress hanggang sa hindi na kayo makapag-isip kung saan kayo kukuha ng pambabayad nyo. So, ayun, dapat makatao pa din yung paniningil nila, diba? And dapat ini-encourage kayong mga borrowers, hindi yung mas lalo kayong tinatakot. And next na nga ay si My Pera. Ayan, isa din to sa may madalas kong nalalagay sa mga ola na legit may pananakot. At sabi nga niya is, wala pa daw due date, ang dami nang tumatawag sa'yo. Ayan, legit to, madami talagang number na tatawag sa'yo at kukulitin ka once na ma-overdue ka at iba't ibang numbers talaga. So, take note, hindi lang 10 beses dahil kung 20 plus yan, aabot yan at lalagpas pa lalo na kung hindi mo sinagot. Pero kung ako naman sa inyo, kung wala pa talaga kayong pambayad is, pwede kayong sumagot na isang tawag para ma-inform nyo sila na hindi nyo tinatakbuhan at masabi nyo kung bakit hindi pa kayo makapagbayad. Pero kung patuloy pa din yung pananakot, pangaharas, ay huwag nyo nang sagutin talaga. And better i-block para sa inyong peace of mind. Kung meron na kayong pambayad, ayun, nun nyo pa lang sagutin or if ever man din, doon na lang kayo talaga sa may application tumingin. Dahil yung mga pananakot na yan, trabaho na talaga ng mga agent yan para makasingil at makakota. So, next na nga natin ay ang
Peso Here. So, ito ay naipost na nga siya ng Peso Here at tinatanong niya kung ano yung pwede niyang gawin. So, ikaw kung naipost ka na, i-screenshot nyo yung mga pananakot na yan, yung post nyo na yan dahil magagamit nyo nga yan as evidence or proof na kayo nga ay tinatakot na isang OLA. Lalo na kung illegal naman yan. So, pwede nyo yung i-email. Nagawan ko na din ng video yan kung paano mag-report sa mga OLA nga na nanghahara. So, nandyan din yan sa my YouTube channel ko. So, lahat na yan, yung mga text messages na yan, huwag nyong buburahin. Pwede nyo i-screenshot yan at magagamit nyo yan. Pagka inireklamo nyo nga yung isang loan application. And next na nga ay yung cash bar. So, dito naman sa may cash bar, yung na-experience niya is hindi na daw niya ma-open yung application. So, yung nakalagay is unsupported app type. So, yan, nag-overdue daw siya and ngayon hinaharas na siya ng mga agent and pinasahan daw siya ng link. Nung bubuksan naman niya, ibang app ang lumalabas. So, kung ako naman sa inyo, wag na wag kayong magkiklik ng link na yan kung galing man yan sa may email, sa may text, sa may messenger, or kung saan pa dahil hindi nyo alam pagka-kinlik nyo yan. Hindi nyo alam kung ano yung maaaring makuha nga nila na file sa inyo or information nyo, personal information nyo na nasa phone nyo. So, wag kayong magkiklik ng link. So, better na i-email nyo sila dahil meron namang mga email, yung loan application, doon nyo sila kontakin. And next na nga ay ang Mocha dahil hanggang ngayon nga patuloy pa din yun na nag-ooperate kahit na na-revoke na ito. Pero ngayon, may makikita pa din kayo na, ayan, nag-ooperate pa din to and illegal na nga. Kung ako sa inyo, wag na kayong mag-try. Dahil patuloy nga din to sa may pananakot and matagal na din tong kasama sa mga ginagawa ko ng video na may pananakot talaga. So, ito, ilang beses daw tumatawag sa my contacts mo kahit na hindi mo ilagay as contact references. Kaya kung ako sa inyo, pagka mag-a-apply kayo ng loan online is, limitahan nyo lang yung nakalagay sa phone book nyo, 3 hanggang 5 lang. Dahil yun lang naman talaga yung kalimitan na kinukuhang bilang ng mga, ayan, loan application. And next na nga ay ang credit peso. So, kung nakapag-try na din kayo dito sa may credit peso, is comment down below kung ano yung mga na-experience nyo. Dahil ito, legit nga, nakokontakin din yung contact references nyo. And, ayan, mga bastos daw yung mga agent dito. And ito nga, nananakot din to na ipopost online. At yung mga ganitong nananakot is legit nga ito na tinutotoo nila. So, ayun, kasama yung mukha nyo and ipopost sa may mga buy and sell. So, ito, kung ako sa inyo is mag-lock kayo ng Facebook nyo, para maiwasan nga din yung pag-tag sa inyo. And next na nga ay ang Peso Wallet. So ito, nagte-text nga to at nagmamadali nga ding bayaran kahit na yung niloan lang daw niya is 12,000 pero ang na-receive lang niya is 9,000 pesos. O diba? So ayun, napakalaki na ng kaltas. Pero dahil gipit ka nga, ayan, kukuhanin mo pa rin. And dito sa may Peso Wallet, talagang meron kayong matatanggap na pananakot. And may nag-comment nga dito na hindi naman daw talaga nila kayo pwedeng kasuhan kasi wala naman daw talaga silang sariling abogado. And kung meron man silang abogado, sila daw yung unang kukwestiyonan dahil sa may way nila ng paniningil. And next na nga ay ang Mr. Cash. So ito recently lang meron ako nagawang video dito about sa Mr. Cash and ito nga yung nag-text sa may hindi ko naman inilagay as contact references na sinisingil yung taong yun kahit hindi ko naman siya binigay as contact reference. O diba? So ito Mr. Cash legit kukontakin yung contacts mo kahit hindi mo inilagay as reference. And next na nga ay ang pera mo. So ito legit din to. Meron din ako nakita nagpo-post dito online doon sa may mga buy and sell. And up to now is ganun pa din sila. Kaya kung ako sa inyo, pwede naman kayong mag-loan sa mga nababanggit ko din. Pero kung kaya nyo lang bayaran and kung pasok sa inyo yung makakaltas, kung okay lang sa inyo yung ganun, at kung kaya nyo talagang bayaran sa my due date nyo, kung hindi talaga kayo na-aprobahan sa mga super legit na Tala bill is, ayan, S-loan, G-loan. So, pwede pa din naman talaga kayo mag-apply. Yun nga lang, kailangan ay maging good payer kayo dahil meron talaga kayo ditong matatanggap na mga pananakot. And next naman natin ay ang cash mabilis. So, ito is, iba to sa mabilis cash. Itong cash mabilis, kahit na daw 2 days pa bago yung due date is magko-contact na. O, diba? So, paano kung nasa work ka tapos contact ng contact sa inyo, tawag ng tawag. So, talagang ang laking abala. Karapatan nyo naman yung nabayaran sa may due date nyo dahil yun naman talaga yun nasa may terms nga ng inyong loan. So, next na nga ay ang Cash Connect. Ayan yung May Pera, Pera Mo at Peso House. So, ito magkakasama to na binanggit nung nag-comment nga sa akin at sabi ay wag niyong subukan dahil
matinding mangharas. So yung Cash Connect hindi pa due date, nag-post na sa email ng mandarambong at puro mura kahit gabi na at madaling araw na nagte-text pa din. O diba? So gaano ka? Grabe ng agent na do dahil kahit madaling araw, i-chat, i-text, i-email ka pa din and ipinopost pa yung mukha mo. And next nga ay ang Peso Cow. So ito, hindi ko pa ito nagagawa ng video pero marami na din ako nababasa na, ayan, inirereklamo to. Dahil kahit nga doon makiusap ka, na utay-utayin daw ang bayad or konti-kontiin lang yung pagbabayad is, ayan, hindi ka pagbibigyan at matapang yung collector. Grabing mangharas and ang lakas manakot. So ito naman, kung meron kayong nakikita na additional ng additional, yung sinasabi is parang extend ng extend yung loan duration. Kung ako sa inyo, wag na kayo mag-extend dahil hindi naman nito mababawasan yung pinaka-loan nyo. So, binabayaran nyo lang yung extension fee nga para mas mapatagal. Pero, hindi na babawasan yung loan nyo. So, kung ako sa inyo, magbayad na lang kayo kung talaga meron na kayong exact amount. So, eto, meron ulit nagsabi sa may Easy Peso, ipopost ka nila at lahat ng contacts tatawagan. O, diba? So, meron na naman sa may Easy Peso. And sa may support loan ulit, ayan, grabe silang maningil at grabe din sila magmura. So, paano ko nga na ito makakaisip ng way para makahanap ng pera pambayad sa kanila kung ganito yung gagawin sa inyo. And sabi nga niya, ayan, dati muntik na daw siyang mabaliw kasi ayaw na niyang kumain. Iniisip daw niya yung pambayad niya sa may peso here. So kung ako sa inyo, kung talagang sobrang grabe na yung pangaharas sa inyo, better na wag nang bayaran yung ganyan. Dahil kung 1,000 lang naman yung utang niya tapos ganyan yung gagawin sa inyo, ayan, doon na lang kayo sa may legal settlement. Kung yun yung gusto nila, kung yung legal settlement gusto nila, go, doon na lang kayo. Kesa, ayan, para sa 1,000 pesos, gaganyanin kayo and ipopost kayo online. And next na nga, ang cred balance. So, ayan, walang hiya yung mga agent manakot at ipapahiya ka. So, wag nyong i-click kasi wala silang fill upan, bigla ka na lang padadalhan ng pera. Okay, so ito is auto-disburse, ang ibig niya sabihin. So, sa may 2,000 pesos daw, ang ipapadala lang ay 1,200 pesos. So, ayun. And plus, meron pa nga daw talagang pananakot. So, ito meron din ako nabasa na tama itong kanyang sinabi. Sabi niya is, kung mangungutang kayo, i-sure nyo na walang anumang social media na nakakonect sa SIM na gamit nyo. So, yung email is bagong gawa nyo for utang purposes. So, ganun lang daw yung technique para hindi kayo ma-stress kung dumating man kayo sa point na sobrang gipit at walang pambayad. And meron pa siyang isang sinabi. So, ayan, pwede nyo i-clear data yung app na yun. Tapos, never allow. So, eto, meron na din ako nagawa na about dito kung paano, kung ano yung ginagawa kong steps bago ko burahin yung isang loan application. Kung paano ko burahin yung data, nandito din yan sa my YouTube channel ko. And ayun lang for today's video. Kung meron pa akong hindi nabanggit na mga loan application na legit ipopost ka, tatawagan yung contact references mo kahit hindi mo nilagay as contact references is comment down below. Dahil ito nga is hindi pa nanakot. So ito ay para sa awareness nyo, lalo na kung kayo ay may utang sa mga nabanggit ko. So yan yung mga possible nyo talaga na maranasan once na ma-overdue kayo. Kaya yun, be a responsible borrower. Kung hindi nyo talagang kayang bayaran dun sa may pinaka-due date na ibibigay sa inyo, is better na wag na lang i-accept. And mas okay na, ayun, sa may kakilala nyo na lang kayo mag-loan or umutang, may kaibigan nyo, relatives nyo. Or kung wala naman sa may ka-relatives nyo, yung maisasuggest ko sa inyo, maire-recommend ko is, mag-try kayo sa may Tala, sa BillIs, sa GLoan, S-Loan, Maya Easy Credit. So, lahat na yan, itry nyo yung 5 na yan dahil dyan, super legit at wala kayong ma-receive na anumang pananakot. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!